Hey, what's up mga tol, Barrows TV. So ngayong araw na to, sisimulan na natin yung part 1 or build para sa front shock ni CK. Nung birthday natin, niregaluhan tayo ng aking asawa ng RCB swing arm. Yun, nakabit na natin. Tsaka, pang. Ayan. LCMD post to. Ayan. Titanium siya. Yung tube niya. Gagawin natin ngayon guys is pre-work siya para pag nabaklas na natin si CK, ang gagawin na lang natin, kabit na lang natin to agad. Kasi meron akong nabili ball race. Yan. Phyto ball race. Ito yung extra smooth nila. Ayan o. Extra smooth rotation. Yan. So, since may ganito na rin naman ako, ball race, isasabay na natin yung pagpalit. So, unahin muna natin i-pre-works is ito. Palit ball race na rin. Yung caliper din natin, dumating na. Pang 4-pot caliper to. Sa online natin nabili. Kung gusto nyo ng link nito, ito, mura to. Mura ko nabili kumpara sa mga seller or sa mga market dito sa atin. Pero ang cons lang niya, matagal siyang dumating. Pero kung ano naman, gusto mo, nagmamadali ka at kailangan mo, message mo ako, may seller akong kakilala, medyo siya yung pinakamura ata kumpara sa iba na nasa Pilipinas. Mabilis lang yun. So, yun, message mo lang ako. Ang gagawin muna natin is ito. Nakita nyo to. Tatanggalin ko yan. Sisinsilin natin pataas. Ito. Tara, tingnan natin kung paano natin ito isubukin. One of the many hardships that we will tackle in this DIY. Let's go! Yo! So, yung unang ano natin, step, okay na. Siyempre, yung katulad din dapat nito. Ito. Tignan nyo. Ito yung sa Phyto. Ito yung kasama ng LCO. So, nagtatanong kayo, ba't pinalitan ko pa? Gusto ko eh. Para full Phyto, di ba? Ito, ang gagawin natin ngayon dito. Gagawin natin. So, hindi natin muna siya makakabit ngayon. Gusto ko kasi, pag pinokpo ko na yan na pababa, may takip. Nakatakip to, yung ganito. Nakaganito siya. Yan. Para dito lalapat yung tubo. Yan. Dito lalapat yung tubo sa takip para sabay yung pagbagsak niya. Tapos hanap ako ng tubo na sakto dito. Ito, ayoko namang gamitin to kasi baka masira. Ang gagamitin kong takip na pampukpok dyan yung nakakabit sa stock. Yan na. So, natanggal na natin siya. Yung dito. So, ito yun nandito sa yan. Tanggal. Para may access tayo dito. Ito yung luluwagan natin para mahugot natin tong manibela. Para may free ano tayo dito. Kasi yung T-post connected dito sa manibela. So, kailangan na matanggal natin to. Tapos, tsaka natin mahihigpitan yan. Okay? May problema pala tayo kanina nakita. Steel hose ng RCB. Kita ko kanina na tatapyas na. Kaya binalutan ko siya ng ganito. Ayan o. So kailangan natin ng 14mm para mabaklas natin ito. Headless, literal. Ito munang caliper ang tanggalin natin. Tanggal na yung gulong. Next naman, fender. Sa fender, pagkatapos matanggal yung allen dito, magkabila, meron pa yan ditong bolt, ay nut, bolt, yan, dalawa.
dito, dalawa. Tanggalin nyo rin yan. So, binili natin sa Shopee. Size nito is 45-52. Dalawa na binuha ko para may pang kontra. Paluwag niya ako ganun. Okay, so natanggal na natin. So dapat pala bago nyo tanggalin yung lock doon, tatanggal nyo na yung muna yung sa busina. Ayan. Kasi nakasabit siya. So ito yung tipong sa lock. So para matanggal natin to, pukpukin natin, sikwat na pag pak. Yun nandito. Pero bang nasa ilalim. Yan, ito yung ipantatakip natin dun sa T-post para mapababa natin. Okay, ito na yung ano natin, T-post natin. LCM. Tapos ito yung sapa ito. So, ipipress natin yan, pupukpukin natin para pumasok dun. Pero, lalagyan ko muna ng grasa to para medyo madulas pagka pinukpok natin. Gamit natin, high temp grease. Kasama to, may isang sachet na kasama nung bumili tayo kay Ace Precision. Tapos, ito naman, ito yung galing sa stock. Ito yung para i-cover natin habang pinupukpok natin. So, lagay nyo lang dyan yun. O, ganyan. Stock. Para pantay, di ba? Yung tubo kasi, ayun, nagagamitin natin. Papasok natin dito para yun yung pupukpukin natin para diretsong babata. Okay, let's go. Okay, so after natin pukpukan session natin, yan na siya. Oh. Okay na siguro yan. Lagay muna natin yung dito. Ito. Grasa ulit. Lagay na natin yun. Diyan din naman natin ilalagay yung bearing. Lagay ko na yung bearing dyan. Ganyan siya. Tapos doon naman tayo sa baba. Sa T-post natin siya baba natin. Ayan, nalagyan na natin ng grasa. Tapos ilalagay ko na dyan yung bearing. Ayan. Kakabit na natin yung T-post. Ayan, di ba? Kakabit na natin. Tapos, ang unang ilalagay dyan is ito. Dito. Tapos yung panghigpit na niya. Kita na lang muna natin to. Second naman. Second lock naman. Ano yan? Yan, kita na rin natin kung saan tatama. Ito. Yan o. So ito, diskartehan natin ito mamaya. Pero kakabit ko muna yung manibela. Taas nito masyado. Tatabas na tayo dito.
itatry muna natin syempre heat gun. Okay, nabot na tayo ng paggabi na at mukhang nagtagumpay tayo. Pansinin nyo to, hindi siya gagalaw pagka niligo natin. Isa lang ibig sabihin niyan, walang sayang. Ayan. Fit na muna natin to. Dapat flat siya. Ayan. Pero yan na, okay na. Pantayin muna natin sa baba. Kailangan nating pantayan. Ganito gagawin natin. Kunin nyo tong ehe. Papasok natin yan dito. At mag-match siya. Ayan o, tignan nyo. Ibig sabihin, hindi pantay. Dapat umangat. Ayan. Okay na yan. Ang next naman natin is bearing. Yan, magkabila. Ayan na mga boss, natanggal na natin tong bearing. So ito, pag DIY kayo tapos wala kayo nung parang stainless na bilog, or kung wala kayong flat screw, yung flat screw kasi mahirap. Ito ginamit ko. Pag ganito lang siya, unahin yung side, yung ito, side nito. Pag ganito siya, yan. Itong side na to unahin nyo, yan. Gaganyan nyo ng konti, sabay palo. Kakalang yan. Pag may sinabitan siya ng konti, pag sumabit na siya, yun, doon na yung papaluin nyo. Pakita ko sa inyo kung paano ko nabanatan dito. Diba nakaganito yan sa loob. Ito kasing spacer na to, gumagalaw-galaw to. So pagka ginanon nyo ng konti, wait lang, pakita ko sa inyo. Ngayon, ito, pinasok nyo. Tapos, pag sinikwat nyo ng konting patagilid na ganyan, lalabas yun, oh. May parang makikita kayong opening dyan. Yan. Ito. Ayun, oh. Yun yung pagkakaanohan niya. Pagkakapitan. Ayun, oh. Kanyari, pinasok nyo ng patagilid. Tapos, may sinabitan. Ayan, oh. Paluin nyo na yun. Yun na yung sign na na-reach nyo na yung bearing. Pwede nyo nang paluin. Pag napalo nyo dyan, sa kabila naman, kabilang side, baba naman. So pag pababa, gaganan nyo naman patagilid. Pag may sinabitan ulit, palo. Yun. Tapos biglang nalaglag na siya. Tapos pag na-open na to, nadali nyo nang maano yung kabilang side. Ganun lang. Ayan o, special tools. Anti-wrench. Let's go. So, bago natin ikabit yung bearing doon, lagyan muna natin ng grasa to. Advice din sa atin ng mga tropa, tsaka nandito rin. Kabila yan. Susungkitin ko lang to. Tapos lagyan natin ng ganitong grasa, yung kulay blue. Okay mga tol, tapos na yung ano natin. Lagyan na natin yung loob niyan. Tapos medyo nilinis ko lang. May natira doon sa gitna, yan yun na yun. Hindi ko na alisin. May kasama namang spacer si yung set na nabili natin. So, ito yung sa loob. Kabit na natin to dito. Okay na to. Kabila naman tayo. Dito sa kabila, kailangan na natin ilagay yung spacer. Pasok mo dyan. Sabay. Ito. Okay na yan. Let's go. Bahala kayo dyan. Okay, kabila naman. Sige na natin. Hindi ko napukpukan yun. Okay na. Kabitan na. Lagyan ng grasa to. Konting grasa. Saan na napadami pa.
So, yung LCM guys, may kasama siyang ito, spacer. Ayun, pinabit natin. So, para mahigpitan nyo na yan ngayon, may pangontra ako sa kabila sa bolt head ng bolt 14. Tapos dun sa nut 19. Yan. So, okay na yung gulong natin. So, next naman natin, ayusin na natin yung fitment muna ng bracket. Kasi, tignan nyo ha, sinalpa ko yan. Tignan nyo, ang laki ng awang. Diba? Kailangan mag-washer tayo dyan. Shit! Tapos ito, pinagda. Ayan o, ang laki ng thread nung ano, nung caliper bracket. Babawasan ko yan siguro or lagyan ko na lang ng washer para umangat ng konti. Good thing, meron tayong washer. M8 siya, M8. Nakatatlo siguro. Let's go! Tapos ito naman, tayo ng tatlong spacer dito. Kasi medyo pasok yung ano natin dito eh, yung caliper. Dapat pagano. Parang sentro. Luwagan muna natin to para mag-sentro. Luwagan. Tapos pigain ng brake para mag-sentro yung caliper. Sabay higpit. Check the fuel wheel. I love it. Since yung T-post natin na JVT, wala na siyang pagkakabitan nitong stock na busina. Sabi ni Win Motovlog, dito na lang daw natin ilagay. Kailangan nyo na cheese. Dapat ikabit ko na muna yung ano kasi hindi ko na malalak sa likod. Na, bit na lang natin to. Okay, dito sa pagbalik ng ito, ng wiring na yan, may makikita naman kayo dito. Ayun, sa screw 0702. Tapos dito may nakalagay dyan na 07. Ito. Ayun, 07. Tapat ko lang yung dito sa 07, syempre. So, dito natin siya ilalagay. I-ipit yun. Okay mga tol, so update ko lang kayo, di ba? Kanina, ito, yung busina yung naging problema natin. Pero, as advice nga ni Twin Motovlog, dito na lang natin siya kinabit sa may radiator. So, tinanggal ko lang itong bracket nitong mga hose. Yan. Yan, ang bracket ng ano, throttle cable, tsaka nito, clutch. Yun. Pero ang ginawa ko, since tatapat siya dun sa parang radiator, mainit eh. Yan, nilagyan ko ng parang balon. Nilagyan ko siya ng cloth tape. Seal lang. Gumagana naman. Yan, gumagalaw-galaw lang. Pero bayanan natin yan. Masaya na siya dyan. Okay mga tol, Barums TV, dito na natin tatapusin muna tong vlog na to. Panoorin nyo na lang yung sunod na part, nandun yung fittings and tabas natin. Okay? Barums TV, signing out!